sa mga litanya nito pong National Police Commissioner or Vice Chairperson and Executive Officer na si Attorney Ralph Calinisan, hindi niya madirektang sabihin sa harapan ng publiko nang siya po'y tanungin ng mga reporter na si General Torre ay hindi dapat imbestigahan. Bagkos, ano po ang kanyang sinabi? No sacred cow daw. Ang lahat daw po ay titingnan, including General Torre and General Fajardo. Nakakagulat, ano? Bakit kaya biglang nagkaganito ang tono ng sitwasyon, partikular dito po sa missing Sabongeros? Napakasensitibo po nitong ating pag-uusapan at kung ano man ang kahinatnan nito sa hinaharap, bahala na po ang Diyos sa atin, ano? Pero ako po'y nagpapakita at nagpaparamdam sa inyo na ako po'y talagang disappointed sa mga pangyayari po na ito. Unahin po natin pag-usapan, ito pong nakakatawa na pangyayari po na ito at nakakagalit somehow kasi kung sino pa yung nagtatrabaho ng maayos, mukhang siya pa ang malalagay sa alanganin. Ito po ay hindi ko naman binantayan talaga. Ayoko na kasi sanang panoorin itong si Attorney Ralph Calinisan. Ito po ay pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo, kaya po siya tinilaga bilang Vice Chairperson and Executive Officer. Ganito po kasi ang sitwasyon Meron pong 4 na commissioner sa NAPOLCOM. Lahat po yan itinilaga ng Pangulo. Sa 4 na commissioner na yan, isa po dyan ang isang dati o aktibong miyembro ng law enforcement agency. Pero kapag ikaw po ay na-appoint bilang commissioner, ikaw ay ikukonsiderang retired from the service. 3 po dyan ay galing sa civilian sector at isa ang babae. Sa 3 po na galing sa civilian sector, doon po pipili ang Pangulo ng Biseo. At ang napili nga po ng ating Pangulo bilang Biseo ay itong si Attorney Ralph Calinisan. Ngayon, ano po ang concern natin dito? Nabasa ko po sa panulat ni Ashley Garbin, hango po ito sa interview sa kanya ng mainstream media. Pero po natin, ayon po kay Ashley Garbin, ito po ay kanyang paniniwala. Naniniwala ba kayo na involved si Nicolas Torre III sa missing Sabongero? Ang sagot ko po dyan, hindi. Sabi nga po ni Julie Patidongan, ang whistleblower, kaya nga po siya lumakas ang loob na lumabas, ay dahil sabi niya, hindi kayang bilhin ng pera si General Torre. Sabi pa dito ni Ashley Garbin, ewan ko bakit pa naging Calinisan ang pangalan ng taong ito. Parang ang utak naman kasamaan. Hindi pa sila nakontento. Pinatanggal nyo na nga yung tao, pero ayaw pa rin tumigil sa pamamahiya at pagdidiin kay General Torre. Binasa ko lang Tinanong kasi ng media si NAPOLCOM Commissioner Calinisan. Ang tanong ng media, kinasuhan nyo na po ba si ex-CIDG Chief Macapas at prevented suspension nyo na o preventive yan nyo na siya meron po bang mataas na opisyal kayong iniimbestigahan na di umunoy sa tingin nyo na sangkot sa missing Sabongero? Ang sagot ni kasamaan, Calinisan, meron daw 4 ngayon. Tinanong uli ng media kung kasama sa 4 na iimbestigahan ay si General Torre at ang kanyang spokesperson na si Jean Fajardo. Ang sagot ni kasamaan, Calinisan, wala na po sa binasa ko yun, ako na lang nagdagdag. Papatawa lang ako Okay? No sacred cows ang palalagpasin. Kasama daw sina General Torre at Fajardo na iimbestigahan. Alam nyo, sa nakikita ko dito, gagamitin nila itong issue ng missing Sabongero na ito para i-pressure nila si General Torre para mapilitan na mag-retire. Kasi alam naman natin, ang problema sa PNP, 4-star rank is General Torre. Samantalang si Nartates, 3-star rank. Hindi naman kasi pwedeng dalawa ang 4-star rank. Dapat isa lang. Kaya hanggat di nagre-retire si General Torre, 3-star lang dapat si Nartates. Malaking question sa leadership ni Nartates ito. Kumbaga, PNP chief ka, tapos 3-star rank ka lang. Ang basihan po niyan mga tol ay ang Republic Act 6975 as amended by Republic Act 8551 and Republic Act 11200. Partikular, yung 11200, rank classification po ito ng ating Philippine National Police. Sa rank classification ng ating Philippine National Police, nag-iisa lamang po ang 4-star general. 2 3-star, 4 na 3-star, 3 3-star, kasi command group po yan DA, Deputy for Administration, Deputy for Operation, and the Chief Directorial Staff. Pwedeng magkasabay-sabay ang 3 3-star.
At dahil po dyan, syempre, kapag ka nga naman hindi po nag-retire ng maaga o nag-resign, ito pong si General Torre, malabo pong makukuha ni General Nartates. Ito pong 4-star rank. Marami pong itong legal consequences, partikular sa mga pagpirma ng mga kinakailangang dokumento. And lately, alam natin na meron pong kumalat na dokumento na hindi daw po pinirmahan ni General Torre. Ito po yun. Ito kasi ay ang makakapirma lamang ang Chief PNP. Siyempre, magre-request ka ng kagamitan para po sa kapulisan. Hindi pa pwedeng ang pumirma rito, Comptroller Section lang, not even the Deputy for Administration or even Acting Chief PNP sa aking pagkakaalam kasi dapat fully capacitated ka. Kaya ang suspetsya tuloy ng marami rito, mukhang dapat bantayan ito ng tao. Mukhang itong proposal po na ito na sinubukan nilang ipapirma kay General Torre ay ipupurso po nila sa hinaharap. Ano po yung proposal? 8 billion pesos worth of rifles. Tumataganting na 100,000 pesos each kasi 80,000 pieces po ito. At kung full pledge nga naman si General Nartates, this is speculative mga tol Baka sabihin ninyo facts, hindi po. Speculative lang po ito. Pwede niya nang permahan ito at magpupursu ito pong proposal na ito. Kung si General Torre ay magre-retire or magre-resign sa kanyang posisyon. Tuloy po natin ang binabasa po natin na panulat ni Ashley Garbin. Nilamig ako bigla, patayin natin yung aircon. Tapos nung isang araw, nagsalita si General Torre, ang sabi niya, I am a policeman with 4-star rank. Parang yung stand ni General Torre ay pinapanindigan niya talaga na hindi siya magre-retire. Kasi yun nga ang sabi niya, proud pa rin siya na police pa rin siya with 4-star rank. So baka napipikon si Nakalinisan at DILG John Vic Remulla doon sa sinabi ni General Torre. Ang problema kasi, hindi buo ang pagiging PNP chief ni Nartates. Kasi ikaw ba naman, PNP chief ka, pero meron pang mas nakakataas sa'yo. Kasi ang 4-star rank, nandun kay General Torre. Hindi naman pwedeng basta alisin ni General Torre yun. Mawawala lang yun kapag mag-retire na siya. Ang problema, ang retirement ni General Torre parang sa March pa ata 2027. I-correct natin si Ashley Garbin. Magre-retire si General Torre sa kanyang kaarawan next year, 2026. Kaya sa tingin ko lang, issue ng missing sabungero na ito ang gagamitin nila para ma-pressure si General Torre na mag-resign. Baka lang sarili kong pananaw lang, malay natin ito, talaga ang gagamitin nila. General Torre, magre-retire ka o hintayin mong tuluyan ng masira ang pangalan mo dito sa issue ng missing sabungero? Abangan sa susunod na kabanata. At ito po, yung press conference na yon na sinasabi ni Ashley Garbin. Pakinggan po ninyo si kasamaan, si Kalinisan. Sir, follow up ko lang kasi kanina nabanggit po sila General Torre and si spokesperson. So, kasi sir, quote-unquote, sinabi po ni Police Brigadier General Jen Fajardo na nagtatrabaho lamang daw po ang mama. So, yun po yung sinabi niya sa mga nakaraang press briefing regarding this. So, sir, may possibility po ba na silipin din po natin yung mga naging justify nila Fajardo and same with the General Torre for this investigation, sir? Ulitin ko po, lahat po ay iniimbestigahan. We are aware of those statements. We are aware of facts. Alam niyo mga tol, sa totoo lang, kung ako ang tatanungin dyan, at alam ko naman na talagang walang kasalanan si General Torre, napakadali kong sabihin. Hindi kasama si General Torre sa iniimbestigahan. Napakasimple lang katwiran Sasabihin mo lamang siya nga yung pinagkakatiwalaan dito ng whistleblower tapos isasama natin sa iimbestigahan. Pero hindi ganun ang sagot ni Kalinisan. Kaya kinokonsidera lang nilang kaya imbestigahan dito itong si General Torre. Let's just say that no sacred cows. Kung ano pong kalalabasan ng investigasyon na currently ongoing pa rin in spite of the 2 cases filed, tuloy-tuloy pong investigasyon ng National Police Commission and we will solve this problem for the Filipino people. Huwag muna kaming bulahin for the Filipino people, no? Ang hilig mong magpa press conference sa lahat ng mga
Napolcom Biseo, itong si Kalinisan ng ang hilig sa media mileage, no? Tapos kung magsalita, akala mo bidang-bida eh, di ba? Lagi niya sinasabi, di nyo kami kayang bayaran dito. Di nyo ako matatakot. Ang teteng na yan. Anyway, yan yung kanyang paniniwala. Kaya wala tayong magagawa dyan. Pero tutukan natin ito mga tol. Nakakaawa naman si General Torre sa punto. Hindi dahil siya tinanggal sa PNP. Kung hindi, baka bigla siyang idamay dito. No? Di natin alam ang galawan ng mga taong nasa likod ng pagpapatanggal po sa kanya. Alam naman po natin kung ano po ang sitwasyon eh. Lalong-lalo na ito, hinahanap ko sa lahat ng mga poster ng Philippine National Police, ng DILG, wala akong makita. Hindi makita. Buti na lamang kamo, ito ay nakuhanan ng Bilyonaryo News Channel. Nahagip ng Bilyonaryo News Channel sa kanilang presentasyon sa balita, nakatabi nitong si General Nartates, itong si retired Lieutenant General Jonel Estomo. At ano ang worry natin dito? Si General Estomo ang iniimbestigahan talaga, tapos ngayon mukhang malakas sa Chief PNP katabi mismo sa turnover ceremony, special guest siya. Samantala siya yung itinuturo ng whistleblower na si Julie Patidongan na merong maaaring kinalaman sa missing Sabongeros. In fact, kasama nga siya sa inireklamo sa Department of Justice. Kaya hindi tayo magtataka dito mga tol kung kinalaunan baka maglaho na ang pangalan ni General Estomo sa mga inaakusahan sa missing Sabongeros. Pero sana hindi tayo magkamali diyan o sana mali tayo diyan. No, sana walang sacred cow talagang ituring itong Napolcom, partikular itong si Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Kasi katabi niya, hindi nyo makikita ito sa ibang mga balita maliban po sa balita ng Bilyonaryo News Channel. Anyway, ang isa sa mga maganda naman ngayon na pag-uusapan natin, mukhang merong namamagitan ngayon, no? Ayon po dito sa post nito pong si Antonio Montalban, ito po ay isang investigative journalist ng Vera Files at marami po itong mga panulat na talagang naging makatotohanan sa hinaharap. Isa po dyan, yung pagsasabi na ang desisyon ng Korte Suprema with regards to impeachment complaint laban kay Sara Duterte ay papabor para kay Duterte. At nangyari nga. Ngayon, meron po siyang panulat 11 hours ago. Sabi po dito ni Antonio Montalban, August 27, somebody in BBM's family intervened and tried to talk to General Torre to keep him. This family member knows the value of Torre in the fight against the Dutertes. How this person will succeed will be seen in the next few days. Someone confirmed that indeed the meeting took place. Sino kaya sa miyembro ng Pers family? Di ba? Apat lang naman yon. Si Attorney Lisa Araneta Marcos, si Congressman Sandro Marcos, si Simon, at saka si Vincent. Pero sa apat na yan, ang tingin ko, hindi makikialam yung dalawang bata, si Simon at saka si Vincent. Kaya probably, medyo bababaan natin yung, yung pagpili sa dalawa na lamang. Kung totoo itong sinasabi ni Antonio Montalban, either si Attorney Lisa Marcos or si Congressman Sandro Marcos. Kung totoo itong sinasabi ni Antonio Montalban. And alam niyo mga tol, hindi kasi ako abogado no? Kaya I cannot debate with regards to the Constitution and even sa batas, Republic Act 6975 and Republic Act 8551 as amended by several laws pa. Napakarami ng amendments ng PNP law. Hindi ko kaya makipagdebate. Kaya ko makipagdebate. What I mean is wala akong moral ascendancy to debate with the lawyers. Pero kaya ko makipagdebate. Kung debate lang ang pag-uusapan, particular dito. Bakit? For decade mga tol, tinuturo ko ito. I have been teaching this subject for more than a decade. Kaya halos kabisado ko ang probisyon pagdating po sa PNP law. And nung tinanggal nila si General Torre, I disagree. Kung napanood nyo yung unang-unang live streaming natin dito tungkol sa pagkakatanggal kay General Torre, more than 6,000 ang nanood sa atin doon, I disagree. Hindi ako nag-agree na tama ang ginawa po ng Napolcom.
sa pakikialam sa desisyon ng Chief PNP. Although sinasabi ng maraming mga abogado, tama daw. But finally, nakakuha ako ngayon ng kakampi na isang abogado. Ayon po dito sa shared post ni Antonio Montalban din, Lawyer Joel Butuyan, one of 5 Filipino lawyers. At hindi lang ordinaryong lawyer po ito, international lawyer po ito. Accredited by the ICC, says, Republic Act 6975 as amended by Republic Act 8551 does not empower the NAPOLCOM to review the Chief PNP's decision to assign officers to top brass positions. Butuyan steers the Remulla-led narrative by asking the hard question. Was the President misled into believing that NAPOLCOM possesses the power to review and overturn the PNP Chief's designation of top officers and that Torre blatantly violated the agency's exercise of its powers? Uulitin ko sa inyo mga tol, itong stand ko dito ay napaka mapanganib. Dati akong pulis. Alam ko ang galawan ng mga kapwa ko pulis. Whatever, kung ano man yung mangyari, dito, ipagpapasa Diyos natin. Pagka nawala bigla si top 1, sorry na lamang, no? Pero napakadelikado po nito kasi pulis ang binabangga natin dito, no? NAPOLCOM, DILG. Alam niyo kung si Secretary Benhur Abalos po ang nakaupo marahil bilang DILG chief, baka hindi po nangyari ito Pero ganun pa man, tingnan natin. Ngayon, puntahan po natin itong mismong opinion, Inquirer.net. Basahin po natin. Big questions on Torres ouster, August 28, 2025. What a waste. One of the few bright lights in the ruling administration has been unceremoniously kicked out. The whiff of fresh air from the stale air stable of politicians in the Marcos administration has been disgracefully booted out in full public display. Talagang grabe talaga yung ginawa kasi kay General Torre, mga tol. Pwede mo namang i-delay lamang ng 1 araw o 2 araw para kahit paano yung Pangulo ng Pilipinas ang mag-turnover sa Chief PNP. Atat na atat. Umagang-umaga pag-resume po ng opisina kasi holiday National Heroes Day last Monday, August 26 at 25. The following day, talagang inatat na atat, binira na kagad, tinanggal si General Torre. Unceremoniously. Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Ipatagalog nga natin kay ChatGPT mga tol para mas maunawaan po nating lahat, Yan. Translate this in Tagalog. Isa-isahin natin, no? Patagalog natin kay ChatGPT. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat at umabot tayo ngayon ng 500 likes. Mamaya magsha-shoutout po tayo before the end of the program. At patuloy po nating suportahan ang ating gobyerno. Pero punahin po natin ang mga kakulangan, no? Huwag na po tayo magbulag-bulagan kapag may mga pagkukulang. Hindi po pwede na tayo po ay magbubulag-bulagan sa kabila po ng mga pagkukulang. Pare-parehas nating mahal si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang pagmamahal ay hindi po pagiging martir. Ang tunay na pagmamahal ay pagpapakita po ng malasakit. Tuloy ko po, ang binabasa po natin na artikulo, translated in Tagalog using ChatGPT. Si General Nicolas Torre III, hepe ng Philippine National Police ay sinibak ni Pangulong Marcos noong nakaraang Lunes at agad na pinalitan ni Police Lieutenant General Melencio Nartates Jr. Ang dahilan umano ng pagtanggal ay dahil sa turf war. Ipinailalim ni Torre sa reshuffle ang mga mataas na opisyal ng pulisya mula colonel hanggang general. Kabilang na ang paglilipat kay Nartates mula pagiging ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP patungong Western Mindanao Police Commander. Naglabas ng resolusyon ang National Police Commission na nakapailalim sa Department of the Interior and Local Government na pinamumunuan ni Kalihim John Vic Remulla na nagdedeklarang walang bisa ang reshuffle at iniutos ang pagbabalik ni Nartates bilang ikalawang opisyal ng PNP. Ipinagtanggol ng NAPOLCOM ang resolusyon nito sa pagsasabing hindi dumaan sa kanilang pagsusuri ang mga reassignment. Ayon sa mga ulat, sinuway ni Torre ang utos ng NAPOLCOM nang ipakilala niya si Lieutenant General Bernard Banac bilang kanyang ikalawang opisyal sa halip na si Nartates
sa isang flag ceremony. Dahil dito, napilitang pumunta ang NAPOLCOM sa pamamagitan ni Remulla sa Malacanang upang makuha ang direktiba ng Pangulo na agad natanggalin si Torre bilang hepe ng PNP. Sa pagbasa sa mga batas na sumasaklaw sa NAPOLCOM, Republic Act 6975 na binago ng Republic Act 8551, walang nakasaad na kapangyarihan ng NAPOLCOM na suriin at baligtarin ang mga reassignment ng PNP chief sa mga general at matataas na posisyon taliwas sa kanilang inaangkin. Eto, sinabi ko na po sa inyo ito, pero mahirap akong paniwalaan kasi hindi nga po ako abogado. Ngunit, ang nagsasalita po dito ngayon ay isa ng abogado. Ang kapangyarihan ng NAPOLCOM ay pangunahin para sa policy and program coordination at pagsasagawa ng disciplinary proceedings laban sa mga tiwaling pulis. Ang kanilang administrative control and operational supervision sa PNP ay malinaw na limitado lamang sa pagbuo ng pulisiya at pagpapalabas ng mga alituntunin at hindi kasama ang kapangyarihang suriin at baligtarin ang pagtatalaga o pagdilipat ng mga opisyal na ginawa ng PNP chief para sa mga posisyong hawak ng mga kernel hanggang general na taliwas sa inaangkin ng NAPOLCOM. Sa makatuwid, ang mga resolusyon ng NAPOLCOM na nagpawalang bisa sa mga reassignment na ginawa ni Torre ang siyang questionable ang bisa sa kawalan ng malinaw na kapangyarihan na ipinagkaloob sa NAPOLCOM para suriin ang mga assignment ng mga opisyal. Ang mismong NAPOLCOM ang lumampas sa kanyang kapangyarihan na labag sa mga batas na lumikha dito at nagtakda ng kanilang otoridad kumpara sa PNP chief. Gayunpaman, ang desisyon ng Pangulo na tanggalin si Torre bilang PNP chief ay may bisa dahil ang Pangulo ay may absolutong kapangyarihang magtalaga at magalis ng PNP chief. Subalit, nananatili ang malalaki at nakababahalang katanungan. Naloko ba ang Pangulo at pinaniwala na may kapangyarihan ng NAPOLCOM na suriin at baligtarin ang mga pagtatalaga ng PNP chief sa mataas na opisyal at natahasang sinuway ni Torre ang kapangyarihan ng ahensya? O ang pagbabaligtad ba ng NAPOLCOM sa reassignment na ginawa ni Torre ay nangyari mismo sa utos ng Pangulo? Ngayon, puntahan po natin yung Republic Act 8551. Ito po kasi yun eh. Ang kapangyarihan po ng NAPOLCOM ay ang mga sumusunod. As provided in Section 5, it amends Section 14 of Republic Act 6975. Section 14 now reads, Powers and functions of the Commission. Ipatagalog po natin kay ChatGPT. At tingnan po natin kung totoo ba yung sinasabi ng abogado na walang kapangyarihan ng NAPOLCOM na baligtarin ang kautusan ng PNP chief with regards to tactical movement of the PNP officers. Translate this in Tagalog. Oy, nagkamali ako. Translate this in Tagalog. Yan. Isa-isayin natin ang kapangyarihan po ng NAPOLCOM. Hinugot po ang NAPOLCOM sa bisa po ng Section 16, ng Article 16, Section 6 of the 1987 Constitution. Sabi po sa ating Constitution, Section 6 ng Article 16, General Provision. Basahin po natin ito. Section 6. The state shall establish and maintain one police force which shall be national in scope and civilian in character, to be administered and controlled by a national police commission. Tandaan nyo po yung wording na yun, to be administered and controlled by a national police commission. Ayan yung general provision ng ating saligang batas. At ayon po sa ating batas na nagbibigay ng kapangyarihan ngayon sa NAPOLCOM, ito po ang mga sumusunod na kapangyarihan ng NAPOLCOM. Basahin po natin in Tagalog as translated by ChatGPT para mas maunawaan po natin. Narito ang pagsasalin sa Tagalog ng iyong teksto. Section 14 of Republic Act 6975 as amended by Republic Act 8551. Para mas malinaw, ang DILG Act of 1990 is Republic Act 6975 while Republic Act 8551 passed on February 1998 ay mayroon pong titulong The Reform and Reorganization Act. The Professionalization and Reorganization Act of the Philippine National Police. Basahin ko po. Mga kapangyarihan at tungkulin ng komisyon. Ang tinutukoy pong komisyon dito ay ang NAPOLCOM. Gagampanan ng komisyon
ang mga sumusunod na kapangyarihan na tungkulin. A. Isagawa ang administratibong kontrol at operasyonal na superbisyon sa Philippine National Police na nangangahulugang kapangyarihang, ito na, tandaan ninyo yung dalawang word, administratibong kontrol at operasyonal na superbisyon. Una, bumuo ng mga patakaran at magpalabas ng isang police manual na nagtatakda ng mga alituntunin para sa maayos na organisasyon, pamamahala at operasyon, kabilang ang pamantayan para sa alokasyon, distribusyon at deployment ng tauhan, recruitment, pagpili, promosyon at pagreretiro ng mga kawani at pagsasagawa ng qualifying entrance at promotional examinations para sa mga uniformadong miyembro. Dito na lang tayo mag-focus sa una. Nakalagay naman dito, ang pamantayan para sa alokasyon, distribusyon at deployment ng tauhan. Deployment ng tauhan, tactical movement po yon. Pero meron pong paglilinaw dyan. Ang mismong secretary, executive secretary po natin na si Lucas Berzamin. At ayon po mismo sa dokumento na kanya pong pinirmahan, binibigyan po ng kapangyarihan ang National Police Commission. Ang PNP chief. No? Sabi po dito ni Executive Secretary Lucas Berzamin, dated July 13, 2023, basahin po natin ang dokumento po na ito kung saan para po sa aking pananaw, hindi po illegal ang ginawa ni General Torre. In fact, ito nga po ay pinatunayan din ni John Vic Remulla. Diba sa kanyang press conference, sabi niya, walang anumang paglabag sa batas na ginawa si General Torre. Kung mali ang ginawa niya sa NAPOLCOM resolution na inilabas nila, paglabag sa batas yun. Tapos sasabihin ni SILG Secretary Remulla, walang paglabag sa batas? Alin ba talaga totoo? Hindi ba lumabag sa batas si General Torre nung suwayin ng NAPOLCOM? Kung sinasabi nilang pagsuway ni General Torre, yung kautusan ng NAPOLCOM, paglabag po yun sa batas. Kasi alituntunin yun na umiiral sa loob po ng organisasyon ng PNP. Pero dahil nga po naniniwala ako at ngayon may pinaguhugutan tayo na paniniwala ng isang abogado at ito mismo, yung binabasa natin na dokumento, sinasabi po dito, in this regard, future designations of third-level officials and or third-level positions are left to the authority of the PNP chief, save for designations to third-level positions that would entail promotions to a higher rank which are subject to the confirmation of the NAPOLCOM. Ano po ang ibig sabihin po nito? Bibigyan ko po kayo ng ilustrasyon para mas maunawaan po ninyo ang binasa po natin. Sa PNP, meron po tayong tinatawag na promotion by virtue of position. At yun po yung tinutukoy sa huling sentence dito ni Lucas Berzamin. Save for designations to third-level positions that would entail promotions to a higher rank which are subject to the confirmation of the NAPOLCOM. Example, kapag ka ikaw na-assign sa CIDG, ang rank classification na kailangan po dito ay Major General. Pero ang ranggo mo po lamang, for example, ito pong si Romeo Macapas noon, Brigadier General, at yung nakaupo ngayon na CIDG Chief, Brigadier General. Kapag ka inoccupy po nila yan, ang posisyon na yan, at least 6 months. By virtue of that position, mapopromote po sila to next rank at magiging Police Major General po sila from Brigadier General. At ayun lamang ang sakop ng NAPOLCOM na subject for their modification, affirmation, or confirmation. Hindi po yung ibang mga third-level positions na kahit magtagal ka doon, hindi ka naman mapopromote. At lahat ng mga inassign ni General Torre na third-level positions ay hindi pwedeng ma-promote by virtue of position. Isa po doon si General Nartates. Kahit i-occupy niya ng more than 6 months ang posisyon as Deputy Chief for Administration, hindi po siya mapopromote to PNP Chief kasi Pangulo lamang po ng Pilipinas ang pwedeng magtalaga rito. Kaya basically, ang dokumento po na nakikita po ninyo ngayon ay nagpapatunay na wala pong paglabag sa batas o pagsuway sa NAPOLCOM na ginawa ito pong si General Torre. Taliwas po ito sa pinalabas na resolusyon ng NAPOLCOM katulad po nito. Kasi sinabi po nila rito, yan di ba? Ito po yung Resolution 2025-0531, ito po yung naging ugat kung bakit nasibak
si General Torre. Whereas Section 6, yung binasa po natin kaninang Constitution Provisions, Section 14A, yung binasa po natin kanina na Tagalog, ito po yon. Bumuo ng mga patakaran at magpalabas ng isang police manual na nagtatakda, ayan po yon. At whereas Section 26, ito nga dapat yung pinangahawakan ni General Torre. The command and direction of the PNP shall be vested in the Chief of the Philippine National Police, who shall have the power to direct and control tactical as well as strategic movements, deployment, placement, utilization of the PNP or any of its units and personnel, including its equipment, facilities, and other resources. At yan ang pinanghawakan ni General Torre. Sumisigunda dyan ang pirmadong kautusan ni Secretary Lucas Bersamin noon kay Secretary Benjamin Abalos Jr. July 13, 2023. Pero, for the sake of fairness, sige, suriin natin. Sino-sino ba yung mga nire-assign ni General Torre? At tingnan natin kung yung position bang kanilang inassign ay subject for promotion by virtue of position, which now under the scope of NAPOLCOM. Una nakalagay rito, si Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. Inassign siya as commander sa Area Police Command Western Mindanao. Ay hindi, pabaligtad na pala ito. Ito na pala yung utos. No, I'm sorry. Ito na pala yung utos ng NAPOLCOM. Siguro baligtarin natin. Pero baka malihis tayo ng komento. Wag na lang dahil baka may iba pong maganda sana yung mismong order ni General Torre para masuri natin. Kung alam niyo kung ano yung order ni General Torre, marami yon, may higit 10 yatang officials yon na kanyang tinransfer simula po nung naging PNP chief siya. Sana yun yung ma-reaction na natin para kahit paano tingnan natin kung yun ba ay tumutugma doon po sa letter ni Secretary Lucas Bersamin. But anyways, nasabi ko na ang dapat kong sabihin at sana sa huli, makabuti po ito sa ating kasalukuyang gobyerno na pinamumunuan na ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin hangad na dahil lamang po sa mga nasa ilalim ng pamumuno ng ating Pangulo, masisira si PBBM. Kaya sana sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, magtagumpay po kayo sa inyo pong mga layunin at sana wag po kayong masira dahil lamang po sa mga personal na interest ng mga taong nasa ilalim ng inyong pamumuno.